Kung nagpaplano kang lumipat ng company dito sa Czech Republic, ito ang mga kailangan mong gawin. Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening sa inyo, and welcome sa isa na namang episode ng Diary of an OFW kung saan matututunan mo ang change of employment dito. And so today, wala muna tayong guests, no? Dahil alam namin na marami pa kayong impormasyon na kailangang malaman related sa mga OFW or sa mga Filipino na nagtatrabaho dito sa Czech Republic. Ito yung mga bagay na importante at kailangan mas maging aware ka nang sa ganun ay maging matiwasay ang pagtatrabaho at ang pagstay mo dito sa Czech Republic. And so, today pag-uusapan natin ang change of employment. Dahil nga marami rin kami nare-receive na questions all about change of employment. Paano daw ba lumipat? Ano daw ba yung mga documents na kailangan i-prepare? Ano daw ba yung mga kailangan nilang gawin? Although meron na kaming mga nakausap at in-interview yung tao na nag-share ng change of employment, alam kong hindi pa rin sapat yun. Kaya naman na nag-decide na akong gumawa ng panibagong video na kung saan ay madedetalye ang change of employment process dito sa Czech Republic. So, napaka-importante na malaman natin or matutunan natin ang proseso ng change of employment. Dahil nga, ang paglipat dito ay hindi basta-basta. Hindi ito kagaya sa Pilipinas or sa ibang bansa na magwa 1 month notice period ka lang, tapos na ang proseso. Makakalipat ka na sa panibagong company. Dito kasi, as an employee card holder, tie up tayo sa ating employer. So, meaning to say, kung wala kang employer, chances are wala ka rin magiging residency dito. But, hindi ka naman binabawalan na lumipat. Pwede ka talagang lumipat ng ibang company if any case nakahanap ka ng much better opportunity or much better sahod. Pero kailangan nating dumaan sa tamang proseso. At dito na nga pumapasok yung change of employment. So, dito sa Czech Republic, meron silang tinatawag na 2 months notice period. So, meaning to say, kailangan mo na magstay for 2 months sa current na employer mo bago ka umalis. May instances din naman na immediate resignation ang tinatawag, pero yun ay case-to-case basis. Pero magiging depende yan sa agreement mo at sa company mo. But most likely, you have to follow the rules of 2 months notice period. And within those time frame, officially, unregistered ka nila sa tax, health insurance and social security na kung saan ay magno-notify ang employer mo na hindi ka na sa kanila magtatrabaho. So, within those time frame as well, kailangan kang ma-issuehan ng termination letter from your current employer. Wag po kayo matakot sa termination letter, no? Dahil yung termination letter is just like a notification na tapos ka na sa kanila, na tapos na yung kontrata mo sa kanila. And so, wag po kayo matakot doon. Isang dokumento yun na napaka-importante para makalipat ka. So, if any case hindi ka man nila nabigyan, pwede kang mag-request or pwede mo silang i-remind na kailangan nilang mag-issue ng termination letter. Napaka-importante din na malaman natin kung sino nga ba ang mag-aayos ng papel mo. Although, majority na ng company ay nag-o-offer ng assistance para maayos ang dokumento mo, but it's good to know as well kung ano nga ba yung proseso. Nang sa ganun ay if any case ikaw man ang mag-ayos, ay alam mo na kung ano yung mga kailangan mong gawin. Pero, mas maganda, bago ka lumipat or during the interview, iklaro mo na sa company mo kung sino nga ba mag-aayos ng papel. Kung sila ba or ikaw. Kasi kung sila, then ibibigay mo lang yung termination letter mo, yung copy ng resident card mo, passport mo, and that's all. But if any case, ikaw, which is quite complicated, chances are magpo-provide lang sila ng contract, and kung sila man ang magbibigay ng proof of accommodation, then most likely, bibigyan ka rin nila niyan. So, later on, i-discuss natin yung mga documents na kailangan mong i-prepare nang sa ganun ay magkaroon ka na rin ng idea. If any case, ikaw mag-aayos sa papel mo. So, ano nga ba yung mga documents na kailangan mong i-prepare para sa change of employment? Nabanggit ko na kanina yung termination letter, which is very, very important dahil ito ang dokumento na magbibigay patunay na hindi ka na talaga magiging parte ng current na employer mo. And then aside sa termination letter, kailangan mo rin ng contract from your new employer. So, kailangan mo rin ng salary statement, kung magkano yung sasahurin mo, kung ilang oras ka magtatrabaho, and so on and so forth. So, most likely, nanggagaling lagi yan sa employer. And then, you also need a form, the notification form na kailangan mong fill upan kalakip ng mga ipapasa mong dokumento.
And then, kailangan mo rin ng proof of accommodation. Gaya ng sabi ko kanina, if any case employer mo ang magpa-provide ng accommodation and ikaw ang mag-aayos, then might as well ask for the proof of accommodation. Kasi nga, isang parte yan ng dokumento na kailangan mong i-provide sa company. But, if any case, same house or same location or same address ka pa rin, you don't need na. But most likely kasi, nagbabago rin yung address if any case, mag-change of employer ka. So, change address, change of employment, kailangan mo ng proof of accommodation. Now, sa proof of accommodation, meron dyan iba't ibang senaryo. For example, yung tinatawag nilang ubitovna or the hostel type na accommodation na usually ay pinaprovide ng employer. Kung sakaling yan, ay humingi ka lang ng contract or katunayan na diyan ka titira sa address na yan. Meron din scenario na nagpo-provide ang employer ng isang flat and then salary deduction. If any case man na salary deduction ka, chances are subleaser ka ng company mo. So meaning to say, from the owner, nagrerenta ang company mo and then ikaw nagrerenta ka sa company mo. If any case man ganyan ang scenario mo, then you need to provide an SPA or another document aside sa contract ng proof of accommodation mo na magsisilbing katunayan na ikaw ay subleaser ng address na provide mo sa ministry. But if any case, sariling lakad ka lang, sariling bahay, ikaw ang nakipag-usap sa may-ari, contract ng bahay is sapat na para sa proof of accommodation mo. And lastly, kailangan din of course ng resident card and ng passport mo para sa change of employment. So just a quick recap, no? Ito yung mga kailangan mong i-prepare. Notification form na kailangan mong fill upan, the new contract from your new employer, termination letter from your old employer, and then proof of accommodation, and your resident card and passport. So, 5 documents lang ang kailangan mong ihanda para magkaroon ka ng change of employment. But if any case, employer mo ang mag-aayos sa papel, then provide the passport, the card, and the termination letter. Yun lang naman ang kailangan mong ihanda. Now, kapag nag-gather mo na lahat ng documents na yan, kailangan mong i-submit yan sa Ministry of Interior, sa pinakamalapit na sa lugar mo or sa bagong lugar mo. At meron silang 30 days time frame para matapos or ma-approve ang change of employment mo. Isang reminder lang, hindi ka pwedeng mag-start ng panibagong employment kung sakaling wala pang approval ang Ministry of Interior. So sa panahon kasi ngayon ay napakahigpit na ng MOI. In fact, meron kaming nare-receive na mga messages na nagkakaroon ng random checks from the police sa loob ng company. Chine-check mismo yung mga dokumento. And so, implemented na sa panahon ngayon na hindi ka pwedeng mag-start hanggat hindi approve ang change of employment mo sa Ministry of Interior. Otherwise, kapag nagka-random check, chances are, madadetain ka for a day, kung sakali man. And so, if any case, ang employer mo sinasabi na kailangan mo mag-start immediately, please, save yourself from those. If any case man na hindi pa approve ang change of employment mo, wag na wag kang mag-start. Otherwise, ikaw rin na magiging kawawa kabayan. So dahil dyan, pumunta na tayo sa mga common questions or FAQs dito, no? So first common question na nare-receive namin, maaari ka bang lumipat kahit na ilang buwan ka pa lang sa trabaho mo or dito sa Czech Republic? Answer, by law, according to the Ministry of Interior, you have to be at least 6 months minimum before you will be able to change of employment. So meaning to say, kailangan nagtatrabaho ka na dito ng 6 months upon receiving the first card para ma-allow ang change of employment mo. Otherwise, hindi nila tatanggapin yung change of employment if any case man ilang buwan ka pala. Pero may mga instances na ina-allow nila, like for example, tinanggal ka, redundancy, or maglilipat ng location pero hindi pabor sa'yo, or hindi nagbabayad ang employer mo ng sahod, or aksidente, or incapacity ka na, or hindi ka na pa pwede magtrabaho. So those are just the instances na pwede nilang tanggapin. But most likely, you have to be at least 6 months upon receiving the card. Okay?
Another question is, gaano ka katagal pwedeng mag-stay ng walang trabaho dito sa Czech Republic? So, according to the law again, merong binibigay ang Ministry of Interior na 90 days period na pwede kang maghanap ng trabaho or ng employer dito. So, before, it was like 60 days, pero ngayon, in-extend na nila to 90 days. So, meaning to say, kailangan mo agad-agad makakuha ng panibagong employer within 90 days as long as valid ang employee card mo or ang resident card mo dito. If any case man expired na ang card mo, you only have 1 month. 1 month to stay and to find a new employer. Okay? But if any case expired ang card mo, regardless kung may trabaho ka man or wala, kailangan mong mag-renew agad-agad or kailangan mong maghanap agad ng employer within 30 days. Otherwise, pauuwiin ka na kung sakaling wala kang employer or kung sakaling hindi mo naayos ang resident card mo dito within 30 days. Meron nakapag-raise ng concern sa amin na hindi sila inisyuhan ng termination letter. Now, just to make this simple and just to clarify these things, meron din kasing batas ang MOI na if any case sa agency ka nagtrabaho, sa agency yung kontrata mo, and lilipat ka ng panibagong agency or same agency contract lang din ang gagawin mo, hindi mo kailangan mag-change of employment. Okay? Kasi pumapasok lang ang change of employment kung sakali man na yung kontrata mo na nakapasa sa ministry ay sa employer, hindi sa agency. And also, if any case from agency, lilipat ka sa direct company. So, dun lang pumapasok yung change of employment. If any case man, agency ka and then panibagong agency ka ulit, panibagong proseso yan. So, it will not be a change of employment. Instead, it will be a new application. So, ganun po ang batas nila. Hindi ko nga rin maintindihan bakit hindi siya pasok sa change of employment. But most likely naman, ang kontrata na binibigay ng agency ay nanggagaling lagi sa company or sa kliyente nila. So, most likely, change of employment, pasok pa rin. Yun lang po, hindi ko masyadong na-clarify kung ano nga ba yung situation or scenario niya doon. But just to give you an idea, again, kapag agency to direct, change of employment, pasok ka. Kapag direct to direct, pasok ka sa change of employment. But if any case, agency to agency, hindi po yan change of employment, kundi panibagong process na. So just a final thought, no? Laging tandaan na dito sa Czech Republic or kahit na saang bansa, kailangan nating sundin ang proseso. Regardless kung ikaw man ay nahihirapan, kung ikaw man ay gusto nang umalis sa current na company mo or employer mo, kailangan mong isaalang-alang ang batas or ang rules na kailangan mong sundin. Hindi pa pwedeng kung ano yung gusto mo, ayun lang yung susundin mo. Kasi nga, nasa foreign land tayo, hindi natin ito sariling bansa. So, wala naman tayong ibang choice kundi sumunod. So, to save yourself from hassles, from violations, or even ma-detain ka, sumunod ka na lang. Kasi at the end of the day, foreigner pa rin tayo dito. And again, importante, alamin ang proseso ng change of employment, mag-provide ng dokumento, mag-alamin ang validity at ang allowed duration na pwede ka magstay dito. Lagi ninyong isalba ang sarili ninyo sa hassle, sa inconvenience, sa problema na pwede mong maranasan related sa pagtatrabaho dito. So, kung smooth na magiging proseso mo, kung smooth ang pagtatrabaho mo dito, kahit na gaano mang kaliit ang sahod mo, wala ka magiging problema dito. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyo kalimutan na i-subscribe, i-follow, at i-like ang video na to. If any case man na nakapagbigay ako ng impormasyon, nang sa gano'n ay ma-motivate tayo at magkaroon pa tayo ng inspirasyon na gumawa pa ng iba't ibang informative video na makakatulong sa inyo. And kung meron kang topic na gusto mong maintindihan at gusto mong malaman, i-comment mo dyan sa baba at baka sakali, who knows, baka ma-discuss natin yan. So hanggang sa muli, maraming salamat sa inyo. Ito ang Diary of an OFW kung saan ito ang kwento mo. Sigaw sa mundo!